Bo. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So, hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Uha! Uha! Pink na pink ha! Pink lawan, Attorney Claire! Uy, ayan na naman. Bahala na daw yung Senado. Diyan sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So, atrasado na, Attorney Claire. Kasi wala po kayong numero, no? Lahat ng kandidato ngayon, lahat ng mga senador ho ngayon, hindi na pala kandidato, mga senador na ho eh. Lahat ng mga senador ngayon, majority ay talagang Team Duterte at ayaw po sa impeachment. So, bahala na Senado. Kasi pag ipopost ninyo ng todo yan, mapahiya lang kayo sa Senado. Diba, Atty. Labo? Galit na galit kay Senator Bato. Ito, pakinggan po natin, oh. Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero, parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin, ay yung hindi raw po haharang yung Duterte Block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. Correct! With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, Ay! Sabay kambyo, Atty. Labo, no? Natakot sa Duterte Block. Ay, totoo naman kasi pananakot yung ginawa mo sa mga bagong pasok na senador. Na kung ikaw ay magkikriticize at merong paglalagyan umano. Di ba sinabi mo, Atty. Labo? Ang problema, pumalagman itong si Senator Bato, Duterte Block, tapos sasabihin mo, wala kang pinangalanan. Pero yun ang tumbok mo. Yung mga Duterte Block na nanalo ngayon, yun yung pinasaringan mo. Ngayon, sinagot ka, o atrasado ka, natakot ka. Talagang hindi ka atrasan na Attorney Claire ng Duterte Block. Malakas ang Duterte Block ho kasi, kaya wag nyo pong masyadong maliitiin yung Duterte Block. Mantakin mo, Senator Bato, Kuya Bungo, Robin Padilla. Bungo at Robin Padilla, pareho number 1 yan sa Senado, di ba? Si Bato, kasama na rin si Manga, Camille Villar, kasama na rin si Mark Villar dyan. Rodante Marcolita pa, dumagdag pa si Rodante Marcolita. O yung mga Estrada Brothers, automatic yan sa mga Duterte. Cayetano siblings, ayan, sa mga Duterte. So, matotal nga, may 13. Nakakampi ang mga Duterte dyan sa Senado. Kaya, dahan-dahan kayo sa Duterte Block, talagang lalamunin po kayo ng buo, maniwala ho kayo. Hindi mo pinangalanan, pero yun ang tumbok mo. Ano pa, paping? So, natakot ka lang kasi sinagot ka ni Senator Bato. Kaya mag-ingat.
Huwag nang bira kasi pag sinagot kayo, atras naman pala kayo. Oh. Talay Speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate no ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero, Hoy, 6 daw! Anim talaga? Sino yung 6? 6 talaga sabi niya, oh. Sino ang dinagdag niya sa 5? Si Camille Villar, sure ka? Sinusuka na nga kayo ni Camille Villar. Inangkin niyo ba? 6 na, oh, 6. tapos na po ang eleksyon. Uy! Nagsalita na rin po ang taong bayan. Noy. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Narinig nyo? Wala na daw kulay-kulay, tapos na daw eleksyon. Okay, Ninang. So, wala nang alyansa. Focus na daw. Wala nang alyansa kasi nga, dihado na ho kayo sa bilang. Kaya yan ang gusto nyong mangyari. Alam nyo, inumpisahan nyo yan, nag-alyansa kayo. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, sablay yung alyansa, sasabihin po ninyo, wala nang kulay-kulay o eh. Mantakin mo ha. Mantakin mo, 6 daw nanalo sa kanila. Yaward. So inangkin na ho nila si Camille Villar. Payag kayo? Ako sa akin kasi si Camille Villar naalala naman ho natin na iniwanan na sila, nilayasan na, iniwasan, di ba? Ngayon, nagsumiksiksik ngayon kasi nanalo si Camille Villar, sasabihin nila sa kanila, kung natalo, hindi nila angkinin. Hindi man. Parang kagaya lang to si Soto, itong si Atty. Claire, pareho rin sila ni Soto eh. Inangkin din nila si Camille Villar. Mas mamalala tong kay Soto. Ito